Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carl. Tubong Southern Tagalog Region, pero nasa isang secured place ako ngayon kung saan ay walang makakaalam kung sino ako. Oo, aminin kong nagtatago ako ngayon dahil sangkot ako sa mga ilegal na gawain. Pero may gusto akong i-share sa inyo na hindi ko alam kung paniniwalaan o hindi. Papadudot, ito ang aking kwento. Noong kabataan ko ay lagi na akong nagpupuyat dahil sa mga computer games. Habang nagpupuyat ako, habang tumatagal ay nagbabago po yung ugali ko at nag-iiba ang kilos ko. Napapansin ni mama na nagbabago yung pag-uugali ko. Hindi ako sumasama sa kanila at hindi ako nakikipaglaro. Lagi na lang akong nakakulong sa bahay hanggang sa nagkasakit po ako noong taong 2019 bago pumasok ang pandemic. Doon po lumabas yung mga sintomas ng sakit ko. Minsan tumatawa akong mag-isa at paminsan-minsan ay hirap akong makatulog at magagalitin. Minsan ay gigising ako ng alas 4 ng madaling araw. Lagi akong kumakaing mag-isa sa ibaba. Ang takaw kong kumain. Tapos minsan ay aalis ako, magsusot ako ng black na jacket. Tapos ay lalabas mag-isa. Tulog lahat ng mga tao noon dahil hindi ko kontrolado ang sarili ko. Noong mga panahong yun ay parang sinapian ako. Tapos eto pa. Noong panahong ding yun ay natuto akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil nga sa gamer ako noon ay kailangang gising na gising ako at malakas. Natuto akong mag-drugs dahil sa pag-uudyok na rin sa akin ang mga kapwa ko players. Nung una ay kaunti lang ang tinitira ko noon. Hanggang sa parami ng parami. Hindi ko na namamalayan na naa-addict na pala ako. At dahil nga sa addict na ako sa bawal na gamot, lalong lumala ang sama ng ugali ko. Hindi ko na nakokontrol ang ugali ko. Bigla na lang akong nagwawala, umiiyak na parang batang inagawan ng candy. At biglang nananakit. Noong una ay napagpapasensyahan pa ako ng mga magulang ko. Pero isang araw, isang pagkakamali ang aking nagawa. Dahil sa haya ko sa droga noong sandaling yon ay nasuntok ko sa mukha ang mama ko noong sinermonan niya ako. Agad na bumagsak at nawala ng malay si mama. Hanggang sa isinugod na nga ito sa ospital dahil parang nangingisay na siya. Pero papadudot dahil nga sa impluwensya ng droga ay wala akong naramdamang pagsisisi. Hindi ko yon naramdaman kahit pa namatay si mama noong araw ding yon. Dahil naman sa mga nangyari, binugbog ako ni Papa at pinalayas niya ako ng bahay. Hindi niya ako napatay noon kasi inawat siya ng mga kapatid ko. Pero tinakwil niya ako noon bilang anak. Samantala ay nagpalaboy-laboy ako pagkatapos hanggang sa nakiusap akong tumira sa kaibigan kong isang pusher, si Lauro. 8 years ang tanda niya sa akin at siyang supplier ko ng droga. Kinupkop niya ako kapalit ng pangako na tutulungan ko siya sa pagsusupply ng droga sa mga parokyano niya na kadalasan ay mga gamers din na katulad ko.
Papadudot lalong lumala ang pag-uugali ko dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Naging bisyo ko na yon at para matustusan ko yon ay humanap ako ng paraan para kumita ng pera. At isa nga sa ginawa ko ay ang magnakaw at maging bahagi ng akyat bahay. Pero hindi ako tumagal doon kasi inoferan ako ni Lauro ng trabaho. Isang drug courier, taga-deliver ng droga sa mga malalaki naming kliyente. Kapalit noon ay limpak-limpak na kita at unlimited na droga. Kaya pumayag ako sa kanyang gusto. Sa kabilang banda dahil siguro sa droga kaya unti-unting nasira noon ang pag-iisip ko. Sari-sari ang mga nakikita ko na hindi naman nakikita ng isang normal na tao. Hanggang sa dumating na ako sa point na hindi ko na alam ang pantasya sa realidad. Samantala isang gabi papadudot pumunta ako sa simbahang mag-isa. Ako lang mismo. Kitang-kita ko yung simbahan at bukas na bukas ang ilaw at walang tao kundi ako lang. Kitang-kita ko na papasok ako sa simbahan at makikita ko yung bawat Christmas light na patay bukas. Hanggang nakapasok ako sa loob at nagbasa ng Bible. Meron akong sinasabi na mga Latin at hindi ako sure. Pero ang weird ko noon dahil hindi ko kontrolado ang katawan ko. Tapos nangyayari yung araw-araw at gabi-gabi. At umaga, wala akong tulog. Hanggang sa naging grabe na ang nararamdaman ko. Hindi ako makatulog at hindi mapakali. Parang biniro ako ng masamang engkanto at elemento kasi sa bahay ni Lauro noon ay meron nagpapakita na isang lalaking nakaitim. At habang nagkwekwento ako ng ganito ay tumayo ang mga balahibo ko kasi hindi ko maalala ang nangyari sa akin noon. Basta nakita ko yung lalaki na nakatayo sa kwarto ko. Kapag bangag ako, nakatayo lamang siya malapit sa pinto at nagmamasid. Minsan nakatayo siya ng patiwarik sa kisame. Kapag nagigising naman ako ay nakikita ko siyang nakalutang sa ibabaw ko. Hindi ko maaninag ang kabuuan ng mukha niya kasi nga sa dilim siya nagpapakita. Pero alam kong pula ang kanyang mga mata. Nung una ay nakakaya ko pang tiisin ang aking mga nakikita. Pero minsan ay bigla na lamang ako nagwawala at sumisigaw ng 3:00 ng madaling araw na siyang ikinagagalit sa akin ni Lauro. Walang itim na lalaki, Carl. Walang multo. Bangag ka lang kaya ka nakakakita ng kung ano-ano. Palagi niyang sinasabi sa akin. At nagbanta pa siya sa akin na paaalisin na niya ako sa kanyang bahay kung magpapatuloy daw ako sa aking kabaliwan. Samantala ay sinubukan ko namang labanan noon ang aking isipan. Kapag nakikita ko yung lalaking itim ay pumipikit na lamang ako at iniisip na bangag lang ako at hindi yon totoo. Pero papadudot isang gabi habang natulog ako sa kwarto ko nang sobrang dilim tapos 3 AM ng umaga ay bigla na lang akong nagising sa mga kaluskos. Agad akong bumangon at lumabas ng aking kwarto. Madilim na madilim at tulog ang mga tao noon sa sala dahil nag-host si Lauro ng pot session sa 6 na kaibigan niyang adik. Ako lang yung hindi humithit pero gising na gising ako dahil sa nararamdaman kong anxiety. Sinubukan kong matulog sa labas mismo ng bahay at ewan ko ba noon kung ano ang pumasok sa utak ko. Basta natulog lamang ako sa simento. Wala akong pakialam kung gapangan pa ako ng ipis, daga, bulate at kung ano-ano pa. Nakaidlip ako saglit pero papadudot. Nagising ako dahil may mga nararamdaman ako noon na naglalakad palapit sa akin. Pagdilat ko ng aking mga mata. Nakita ko ang mga lalaking itim na papalapit sa akin. Hindi lang isa kundi 13. Hindi ko makakalimutan na nakatitig ang pulang-pula nilang mga mata sa akin. Pero dahil na rin sa pagod na nararamdaman ko, wala akong lakas na tumakbo at sumigaw. Kaya ipinikit ko na lamang ang mata ko at natulog. Sa isip ko ay bahala na kung kunin nila ako at patayin.
At saka mukhang hindi naman nila ako tinatakot. Pero nang idinilat kong muli ang aking mga mata ay hindi lang mga lalaking itim ang nakita ko. Nakakita rin ako ng mga iba't ibang klase ng multo. Nakatingin sila sa akin at may isang multo na narinig kong nagsabi na nakakaawang bata. Bakit mag-isa lang siya? May white lady nakatayo sa tabi ng puno ng santol. Nakatingin sa akin at umiiyak. Naawa yata sa kalagayan ko. Naramdaman nila na meron na akong sakit sa utak. Papa Dudut, ilang gabi akong ganon. Mag-isa akong natulog sa labas. Tahimik at natutulog. Napansin ko yung isang itim na tao na nakatayo sa gilid ko sa likod ko habang natutulog ako. Nakatingin lamang siya, pero meron ding mga pagkakataon na bayolente ang lalaking itim na nakikita ko. Minsan ay may dalang itak, galit na galit ang pulang-pula niyang mga mata. Hindi ko maikilos ng voluntaryo ang katawan ko. Kaya nagdarasal lamang ako noon hanggang sa nawala. Tumingin ako sa phone ko, 5 AM na, kaya napatayo ako para pumasok sa loob ng bahay ni Lauro. Nagpatuloy yon hanggang sa parang nawawala na ako sa aking sarili. Lumalabas ako ng bahay, natutulog sa kung saan saan. Hindi ko na namamalayan noon na nagiging taong grasa na pala ako. Hanggang sa parang naligaw na ako at hindi na makabalik kina Lauro. Nagpalaboy-laboy ako sa loob ng 3 buwan noon hanggang sa makita ko ni Lauro at binalik sa kanyang bahay para bigyan ng panibagong trabaho, at sa puntong yon ay naging miyembro na rin ako ng sindikatong kinabibilangan ni Lauro. At ang una kong responsibilidad ay ang maging bantay sa warehouse kung saan ay iniimbak ang mga droga na isi-ship sa mga bayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nung una ay naging maayos naman ang trabaho ko, Papa Dudut. Bukod kasi sa pera ay binabayaran ako ng sindikato ng bawal na gamot. At dahil naging paborito ako noon ng aming pinuno ay madalas ay nakakalibre ako sa aking bisyo. Kaya lalong lumala ang sama ng ugali ko. Natuto akong pumatay ng tao, naging barumbado ako at naging sexually active dahil sa paggamit ko ng bawal na gamot. Alam kong mali ang aking ginagawa noon, Papa Dudut, pero hindi ko mapigilan noon ang sarili ko. Hinayaan ko na lamang malubog ako sa kadiliman. Total, nung panahong yon ay masarap sa pakiramdam. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay sinaswerte ako. Dahil dumating ang panahon na nagalit ang Diyos sa sobrang kasamaan namin. Bigla na lamang ni-raid ng mga pulis PDEA ang warehouse. Nagkaroon ng putukan at sagupaan. Marami ang namatay sa hanay namin. Kabilang na si Lauro, Papa Dudut. Habang nadaplisan naman ako ng bala noon, pero pinalad pa rin na mabuhay. Samantala matapos kumpiskahin ng mga pulis sa mga kahon na naglalaman ng mga droga at mga patalim, ay naisipan ko na tumakas at lumipat sa malayong lugar upang hindi makulong. Nagpunta ako sa Tagong Barangay sa Tondo at doon ay nangupahan ng panibagong tirahan. Ginamit ko ang pera na kinita ko sa pagbebenta ng mga droga upang maipandown sa bahay. Maliit lamang yon at nasa halagang 1.5. Luma na ang bahay at may iisang bintana lamang at isang kwarto. Wala pang sala o kusina. Ang dingding ay puno ng mga malalaswang sulat at mga nakakalibog na drawing. Ang palikuran nito ay ang mismong sapa na makikita sa likod ng bahay na yon. Kahit ganoong kabaduy ang bahay ay pinagtiyagaan ko na lamang. Hindi ko naman kailangan ng malaking bahay. Sa aking pinagdaraan ng problema ngayon, ang kailangan ko lamang ay mapagtataguan. Dahil wala na akong pwedeng mapagtaguan sa dating lugar na tinitirhan ko. Minabuti kong magpakalayo-layo na lamang upang hindi managot sa batas. Wanted na ako noon. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko pa rin itinigil ang pagbabalot ng droga, lalo na't may koneksyon pa rin ako
sa sindikatong kinabibilangan ko. Nagdala pa ako ng mga ito at itinago sa dala kong bag at tuwing gabi ay lihim ako nagbabalot ng mga ipinagbabawal na gamot. Tanging kandila lamang ang nagsisilbing ilaw ng aking bahay kapag gabi. Hindi na ako gumagamit pa ng kuryente, sanay na rin naman ako sa init. Hanggang isang gabi, bigla na lamang akong nagising. Nakarinig kasi ako ng lumalangit-ngit sa dingding. Parang may nagsusulat doon. Ngunit sa pagmulat ng aking mga mata ay wala akong maaninag na tao o anino man lang. Napakadilim kasi sa loob ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan ni huni na mga kuliglig ay wala akong naririnig. Tanging hininga at pintig lamang ng aking puso ang naririnig ko. Kasama na ang lumalagit-git sa dingding na patuloy na gumagambala sa aking pandinig ngayon. Bago pagapangan ng takot ako at nagbalak na magsalita ay huminto na rin sa wakas ang kakaibang ingay sa dingding. Wala na akong narinig na agaw pansing ingay kaya muli akong nahiga para matulog. Kinaumagahan ay labis na ikinagimbal ko ang mga bagong sulat sa dingding na hindi ko naman nakita noong unang araw ko sa bahay na yon. Nakapagtataka. Sinong pangahas kaya ang magsusulat ng ganong mga kataga? Binasa ko isa-isa. Uy, tukmol, pareho pala tayo ng bisyo. Lulong sa droga. Laro tayo, tara, pahabaan ng sungay. Uy, tukmol, ang mga malalaki lamang ang pwedeng manakot sa mga maliliit. Kung akala mo matatakot mo ako sa dami ng droga na ipinasok mo sa katawan mo, nagkakamali ka. Wala ka pa man sa kalingkingan ko. Marami ka pang inuming shabu at hihititing marijuana bago mo ko maabot. Yan ang mga eksaktong pangungusap na nakasulat sa pader. Napamura ako sa mga nabasa. Gago to sabi ko sa matalim na boses. At ang isa pang umagaw pansin sa akin ay ang isang mukha ng demonyo na nakadrawing sa pintuan ng bahay. May mahaba itong mga sungay na katulad ng sungay ng barakong toro. Nakangisi ito at halos lamunin ako ng mga titig niya. Kapansin-pansin din ang kulay ng tinta ng ipinangsulat at ipinangguhit doon. Parang kulay dugo. Tama. Nang lapitan ko ito at tinitigang mabuti malinaw na dugo nga talaga ang mga yon. Saan galing ang mga dugong yon? Hinawakan ko ito sa aking hintuturong daliri. Walang bumukas. Natuyo na marahil dahil kagabi pa yata ito ginawa. Ngunit ang tanong ay sinong demonyo ang gagawa nito? Muling sumapit ang gabi. Kasalukuyang nagbabalot ako ng droga habang nasa harapan ko ang isang nakasinding puting kandila. Natigilan ako nang muling makarinig ng mga langit-ngit sa dingding. Ngunit imposibleng may makapasok doon dahil kaharap lamang ako ng pintuan. Kahit madilim ay makakaramdam ako kung may magbubukas noon. Ngunit wala. Ang kakaibang ingay ay nanggagaling mismo sa loob. Mabilis kong ipinasok sa bag ko ang mga droga na nakabalot sa plastik na kakatapos lamang balutin. At nang ako'y mapalingon sa pintuan, nakakita ako ng anino ng isang lalaki doon. Matangkad ito at malaki ang kanyang katawan ngunit hindi ko maaninag ang mukha dahil sa dilim ng bahay. Kapansin-pansin din ang mga daliri nito na gumagalaw pa na tila handang manakmal. Papadudot na patras ako nang makitang kumilos ang anino at lumakad papalapit sa akin. Nang matapat ang anino sa sinag ng kandila ay tuluyang nasilayan ko ang kasuklam-suklam na anyo ng lalaki. Mangitim-ngitim ang mukha nito. Matalim ang mga titig nito at dilat na dilat pa ang mga mata. Nakangisi ito sa akin at litaw pa ang nabubulok at sira-sira nitong mga ngipin. Ang labi nito ay itim na parang humihit-hit ng 1,000,000 sigarilyo.
Ngunit ang mas nagbigay takot sa akin ay ang sungay ng lalaki sa magkabila nitong noo. Kapareho yon ang mga sungay na nakita ko kaninang umaga na nakadrawing sa pintuan. Sungay ng barakong toro. Sindak na nagsisigaw ako nang hamunin ako sa takot ng lalaking yon. Umikot-ikot ang ulo nito sa leeg, paulit-ulit at may kasabay pang halakhak. Ang boses nito ay parang isang dambuhalang tao na nakabibingi at nakapang dadagungdong ng dibdib. Tumayo ako at nagtatakbo palabas. Pagkarating ko sa gitna ng daan ay sigaw pa rin ako ng sigaw. Hawak ko ang ulo at parang mababaliw ako sa sobrang takot. Pinaglalaruan ba ako ng imahinasyon ko? Epekto ba yon ng mga shabu na tinitira ko gabi-gabi? O sadyang binubuntutan ako ng demonyo dahil sa malaimpyernong buhay ko? Mabuti na lamang at wala ng tao sa kalsada ng mga oras na yon, kaya walang nakakita sa akin dahil kung nagkataon ay mapagkakamalan talaga akong baliw. Dahil sa mga nangyari ay natakot na akong pumasok sa loob ng bahay. Lumapit lamang ako dito at mabilis na sinarado ang pinto pagkatapos ay natulog ako sa harapan ng bahay sa labas. Buti pa doon ay presko at mahangin hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Sanay na rin naman ako matulog sa labas dahil gawain ko naman yon dati. Kinabukasan ay muling kinausap ko ang may-ari ng bahay na inuupahan. Tinanong ko kung sino pa ang mga tumira doon bago ako. Ikinuwento naman sa akin ng ale na may isang lalaki daw na nangupahan doon, 1 taon nang nakakalipas. Lulong daw sa droga ang lalaki at palaging may mga kasamang nagiinuman tuwing gabi sa loob mismo ng bahay. Hanggang isang gabi ay pinasok sila ng mga pulis, nakatakas ang mga kasamahan nito ngunit ang lalaki ay hindi nakaligtas. Nanlaban daw ito sa mga pulis at nakipag-agawan ng baril kaya hindi sadyang nabaril at namatay sa loob mismo ng bahay na yon. Kaya nga magmula noon ay wala nang gustong tumira doon. Kaya lamang pumayag ang ale na upahan ko ang bahay dahil sa pag-aakala nitong tahimik na ang bahay, ngunit halos hindi ito makapaniwala nang ikwento ko ang nakita ko kagabi. Tugma ang naikwento nito sa itsura ng lalaki. Sinabi ng ali na matangkad at malaking bulas daw ang lalaking namatay sa bahay na yon na nagngangalang Ramon. Adik ang itsura at barumbado kung pumorma. Nang matapos ang aming usapan ay hindi ko na sinabi na isa rin akong drug addict at pusher. Ngunit nagpa siya ako na lumipat na lamang ng ibang tirahan at namasukan bilang tagahugas ng pinggan sa karinderya ng ale. Tinanggap naman ako nito at doon na rin ako pinatuloy sa bahay na tinutuluyan ng ale. At nang makaipon ako ng sapat na pera ay nagpaalam na ako at sinabing lilipat na ng ibang lugar. Pagkatapos noon ay unti-unti ko na ring iniwasan ang sindikatong kinabibilangan ko. Nagtago ako noon at sinubukang magpalit ng pagkakakilanlan para hindi nila ako matunton. Pero nagpatuloy ang tila pagkauhaw ko sa droga kaya nagpa siya akong sumuko noon sa rehab. Doon pa lang ako parang natauhan at nanumbalik sa sariling katinuan. Unti-unting nakarecover sa mga pangyayari. Tinalikuran ko na ang pagiging drug addict at pusher dahil ayaw kong sapitin ang sinapit ni Ramon na nagpakita at tumakot sa akin sa bahay na iniwan niya sa tondo. Desidido na akong magbagong buhay at natuto na ring bumisita sa simbahan linggo-linggo. At sa tuwing mananalangin ako ay hindi nawawala sa aking mga dalangin ang paghingi ng tawad sa Diyos dahil sa dami ng mga kasalanang ginawa ko. Dahil doon ay naputol na rin ang sungay ko at nawala na sa aking katauhan ang pagiging isang masama at barumbadong tao. Sa ngayon Papa Dudut ay kilala ako ng mga tao ngayon sa pangalang Carl. Pero hindi talaga yon ang pangalan ko. Ang totoo niyan ay maraming beses na akong nagpalit ng identity. Buti na lamang at meron akong kinaibigang fixer kaya nakakapeke ako ng mga legal documents tulad ng birth certificate, NBI at police clearance, barangay clearance at iba pa na ginagamit ko
sa pag-a-apply ng trabaho. Papa Dudut, mahirap ang buhay na pinasok ko. At kahit na kabi-kabila ang kaso sa akin, ay sinubukan ko na ngayong mamuhay ng tahimik. At sa awa naman ng Panginoon ay ginagabayan niya ako. Ayaw ko naman mag-asawa at magkapamilya kasi ayaw kong sapitin nila ang magulo na buhay ko. Oo, mag-isa ako pero ramdam ko na kasama ko ngayon ang Diyos sa aking pagbabagong buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at sana'y mapili mong i-share ito sa iyong mga listeners. Nakikiusap lamang ako na pakitago ang totoo kong pagkakakilanlan. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Carl. Maraming salamat sa iyo alias Carl sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa sa YouTube. Ang bawal na gamot ay walang idinudulot na maganda sa ating katawan at pagkatao. Bukod sa gulo at panganib na maaaring masira pa ang iyong pag-iisip kung mananatili kang maging adik sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Mapanganib ang paggamit ng droga. Maaari itong makapinsala sa iyong utak at katawan. Kung minsan ay permanente, maaari nitong sakta ng mga tao sa paligid mo. Kabilang ang mga kaibigan, pamilya, mga bata at hindi pa isinisilang na mga sanggol. Ang paggamit ng droga ay maaari ring humantong sa pagkalulong. Ang pagkalulong sa droga ay isang talamak na sakit sa utak. Nagdudulot ito ng masamang epekto sa ating pag-iisip tulad ng hallucination na maaaring mauwi sa mga malalang sakit tulad ng schizophrenia, bipolarism, antisocial personality disorder at iba pa. At ayon nga sa mga experts, kapag nasira na nito ang utak, hindi na makokontrol pa ang pag-iisip ng biktima at pwedeng mauwi yon sa mga krimen tulad ng pagpatay, rape at iba pa. May iwasan ba ang paggamit ng droga at pagkalulong? Oo naman. Ang paggamit ng droga at pagkalulong ay may iwasan, nariyan ng rehabilitation kung saan ay matutulungan ang mga adik na mapigilan ang sarili sa paggamit ng droga. Marami ding mga programa ang gobyerno na nagbibigay ng oportunidad tulad ng lehitimong livelihood projects na makakatulong sa taong umiiwas sa pagbebenta ng droga. At syempre malaki ang papel ng ating pananampalataya para maiwasan ang paggamit ng droga. Kung ibibigay mo ng buo ang iyong sarili sa Panginoon ay matutulungan kanyang magbagong buhay at umiwas sa mga masasamang bisyo. Mag-subscribe na po kayo sa Gian Gianna Vlogs. Hanapin din po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Maraming salamat po. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.